welcome sa ating video for today. So, gaya nga ng title, ay ito-testing na natin or ito-check natin ang ating bagong biniling. Sigma 16mm 1.4 f1.4. So, kung natatandaan nyo, lagi kong binabanggit yung Sigma 16. Dahil gusto ko ng buko. So, ito na siya. Wala akong lens. Nangunguha lang ako. Kinukuha ko lang yung lens ni Wiggy. So, meron lang akong body. meron lang body ng camera pero wala akong lens. Yung gamit kasi ngayon is yung 10-18 ng Sony. Yung wide. SEL 10-18 yung wide nila. So, ito yun. Nasa nasa 10mm. 10mm. Tama, diba? 10mm. Nasa 10mm. So, ito yung 10. Maganda din naman siya, lalo na kapag nag-vlog, no? Kasi ang wide talaga. Hindi ako masyadong techie sa camera. Pagdating siguro sa crafting, medyo may ako. Pero pagdating sa mga wala akong alam sa ganito. May alam naman. May alam ako, pero hindi ganun technical, So, yan. Kaya alam ko maganda to. Kaya mahalaga. Kasi yun yung mahalaga. Alam ko maganda to. Ano nga pala siya? Online ko siya in-order sa Shopee. Nakalimutan ko sabihin. Nagkaroon kasi ng parang voucher na less 1111 kasi nga 1111. So, mag-expire na yun ng araw na yun. So, hindi nag-check ako sa Shopee ng mga Hindi talaga ako nakatipid kasi napagastos ako. Pero yun nga. So, dumating siya sa box na to. Medyo na-UP yung box. So, parang ang laki ng box na ginamit sa lens. Tapos, although naka-bubble wrap naman yung buong box, yung mismong box din naka-bubble wrap. Kasi nakalagay lang sa parang naka-cushion type siya pero maluwang pa rin. So, parang mag-shake pa rin yung mga gamit sa loob kapag natutunan ko kasi yun kasi lagi kami nagpapack ng mga costume tapos pinapa-ship namin. Sa pagpapack na mas tight yung loob, mas less to no damage at all yung mangyayari sa mga item nyo. Kaya pala minsan may mga cheese curls yung mga package. Mga styro cheese curls. Papakita ko na sa inyo yung loob. So, para siya sa Sony. Ang pinagkaiba nga rin pala netong Sigma dito sa 10-18 is yung 10-18 meron siyang OSS. Ano yung OSS? Is stabilization ng lens, diba? So, kasi yung A64 wala siyang in-body stabilization. Wow! Wala siyang in-body stabilization. Ibig sabihin, yung mga footage kapag hindi kayo naka-gimbal or kapag hindi stable yung hands nyo or shaky kayo, mag-shake yung yung footage nyo. Hindi ko naman madalas ginagamit yung A64 kapag naglalakad. Tapos yun yung isa sa mga tip, diba? Kung kailangan mo mag-vlog sa labas, hinto ka muna, parang ganun. Tama. Hinto ka muna para hindi shaky. Pero kapag yung sa mga video namin, kapag nakikita nyo naglalakad kami, Either Osmo Pocket or Osmo. ang gamit namin is Osmo Pocket Osmo Action kasi parang may stabilization yun. Tsaka kapag nasa labas kasi parang mas okay gamitin yung dalawa kasi ang liit nila. Mas magaan. So, ito na siya. Ito yung laman niya. Parang tray ng itlog. Parang tray ng itlog. Iba yung sa box ng sa Sony na mga lens na. So, ito. So, hindi ko pa ito na-check simula nung dumating kasi supposedly meron siya dapat kasamang Sony battery. Kaso, hindi siya nasama. So, pinunta ko yung seller. Sabi naman nila, ipapadala nila. So, sana ipadala nila. Ipadala kasi, kaya ako
kaya ko pinili yung shop nila is may warranty, tsaka yun nga, may free na battery. So, bumili din ako na to. Sa ibang store ko siya binili. UV filter. Para hindi ma-scratch yung ano. So, dagdag protection. Dagdag protection siya sa lens. So, yung mga Sony na lens na ganyan din. Yung mga Sony na lens, nilagyan din namin kasi nga, yun yung isa pang natutunan ko sa mga ibang YouTuber. Kasi para less scratch, less dust. Tapos, ayun, para ma-preserve nga yung glass mismo dun sa ano. Tsaka ano naman siya, for only 400 or 300. Hindi na masama, dagdag protection sa inyong mga lens. So, ito siya, medyo parang mas mabigat siya kaysa dun sa ano, wide na lens. So, kakabit ko muna siya ngayon. So, ito yung 10. Tapos, kapag kinabit ko siya, teka, demo natin. Magiging ganito siya. 16. So, ito yung 16mm. So, magiging ganito siya kalapit. Tapos, ito yung 10. Pero ito yung 10. Pero ang lapit lang na itong lens na, itong camera sa akin, yung tripod. Mukha lang malayo dahil nga wide. So, yan. Kakabit ko muna ang bagong lens para matesting na natin kasi para sa Shopee guarantee. Extended Shopee guarantee. So, para ma-check natin kung okay ba yung lens na nabili online. So, yan na. Ayan. So, hindi ko kinabit yung Sigma lens kasi nung kinakabit ko na siya, nung nilalagay ko tong filter, akala ko may dust lang sa loob. Pero may nakita akong parang line dun sa mismong concave na glass. So, papakita ko yung mga picture dito. So, sayang hindi ko na-videoan kanina kasi ewan ko, nag-excite na nag-ano. So, yan. Hindi ko na-videoan. Hindi ko napakita sa inyo kanina yung itsura ng lens. Pero yun nga, habang ikakabit ko na dapat siya sa camera. So, napansin namin na merong hindi siya mukhang dust eh. Mukha talaga siyang crack sa glass eh. Kasi, di ba nga, medyo expensive yung lens. So, binuksan namin. Tinanong ko yun si kuya kung pwedeng maging witness siya sa pagbukas ng box. So, okay naman, may laman naman. Pero hindi ko chinek dun sa labas kasi nga ayokong ma-expose sa dust yung lens mismo. So, hindi ko binubuksan yung mga camera stuff sa ano. So, may message ko yung seller. Kasi bukod sa wala pa yung freebie na battery. Incomplete yung order ko. Ang weird nga kasi, di ba tinatanong ko sila, di ba naging patient naman ako sa ano. So, sila yung nagbigay ng time frame sa akin. So, nag-expect ako kahapon. So, sinabi nila wala daw yung nagmamanage ng Shopee nila. So, sabi ko, okay, please update me. Kaso yun nga, sa Shopee kasi may Shopee guarantee. So, yun yung warranty ng Shopee. Yun yung duration ng Shopee na pwede ka mag-dispute sa items na na-receive mo kung okay ba or hindi. Days lang yung yung guarantee period nila na pwede kang mag-apela sa in-order mo. So, minessage ko na yung seller, nag-aantay lang ako ng reply. Pero bala ko rin mag-dispute kasi yun yung tamang process. Kasi, yun yung guarantee mo as a buyer na babalik sa'yo yung dapat sa'yo. Babalik sa'yo yung dapat sa'yo. So, disappointed. Alam niyo naman kung gaano ko kung gaano ko pinag-isipan bilhin yung lens na yun, tapos kung gaano ako ka-excited na matesting yung lens na yun. Pero, ganyan talaga kapag online ka, sometimes, hindi, sometimes na ka talaga. Nachichempuan ka ng kamalas. So, antayin ko lang yung reply nila. So,
Hindi naman pwedeng ako yung nag-cause nung ano na yun kasi nasa loob siya eh. Yung lens kasi may outer glass yun na flat. Unlike dito sa Sony, 'di ba, bilog kagad yung nasa ano. May outer lens, ay may outer glass pa yun na flat. Tapos yung crack na pinakita ko sa kanila nandun sa mismong sa loob ng concave talaga na glass. So paano ko yun makakrak? Either na shake yun dahil hindi nga nakapak ng maayos. Please pack yung mga items no, lalo na yung mga mahal na items. Nakakatawa kasi yung mga binili kong mas mura pa yung mga hundreds. mga 50, hundreds, below 100, yun pa yung mga nakapak ng maayos. So, ayan. So, dito muna magtatapos ang ating fail. Nalanta ako bigla.